Chavit Singson tinawag na bastos si Marcos Jr. At eto Amerika, pinagpapaliwanag si Lisa Araneta Marcos mapatungkol sa pagkadawit niya sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. Sana all. Karma is real. Oo, mga kinakarma-karma na sila. Sana all. Why? O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi ang mga Duterte ang magpapatunay kung gaano kahayop ang mga putang ina. Ay sorry. Bawal pala magmura. Batong bangko ko, ang gulo-gulo. No? Talagang hindi na mga Duterte ang magsasalita, kundi ibang tao na ang gagawa sa mga kabulastugan ng pamilyang Marcos. Dahil talaga obvious na talaga ang kawalangyaan ng mga ito. At eto no, may panibago po, bagong interview po kay congressman, gobernador ba congressman? Ano ba talaga si Chavit? Si Chavit Singson, matapos sa interview niya na tinawag niyang bastos etong si Marcos Jr. At mapag-usapan na rin na isama na rin ho natin dito yung kay Lisa. May ginawa na akong isang video para kay Lisa Araneta Marcos, no? So panoorin nyo na lang. Pero ito may karugtong dito at ito po ay papanoorin din ho natin na parang pagsasalitain ni President Donald Trump etong si Lisa Araneta Marcos mapatungkol ho dito sa pagkadawit ng pangalan niya sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. At dito, unahin muna natin tong kay Senator Panelo Aimee, nasan ka nung kailangan ka ni Vice President Sara Duterte? Ito si Attorney Sal Panelo talagang gigil na gigil to sa mga Marcos eh. Pero alinawin ko lang itong si Panelo, si Attorney Panelo, talagang ito pants to or tinatawag na ano ba yun, yung organic talagang to ng mga Marcos, tigahanga or supporter. Oo, supporters ito ng mga Marcos na bumaliktad na rin kasi nga wala naman talagang kwenta. Kaya nga kapag ikaw ay fans or supporters ng Marcos, talagang ang unang iisipin sa'yo ng tao, ng mga taong nakakakilala sa'yo na supporter ka ni Marcos ay isa kang baliw. Dahil baliw na lang talaga ang naniniwala sa kasinungalingan ng mga Marcos. Ganyan sila kalupit. Kaya ito, panoorin ho natin yung sinabi ni Attorney Sal Panelo, no? Kasi medyo si Aimee Marcos ay medyo hindi na nga rin na naman nagpaparamdam. Hindi na naman nagpaparamdam itong si Aimee Marcos mapatungkol nga dyan sa sinasabi nila dati, babalik ni Aimee Marcos si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, asan na si Aimee? Bigla na namang nawala. Ika nga ni Chavit Singson ni Manong Chabs ay may Alzheimer disease ba tong mga Marcos? Sabi ko naman kasi sa inyo, budol yan ayaw maniwala. Diba? O ngayon, nabudol kayo, yak kayo. O eto, panoorin natin sinabi ni Attorney Sal Panelo. Very vocal ka rin kay Manang Aimee. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. It's funny because you and the rest of the boys are one in your sentiment. Balat kayo pala. Call it against or not for. Mga putangin, to make it a little bit lighter. Not for. Si Kong Polong and Baste are also not para bang talaga namang ginamit niya lang talaga ang Duterte. Kung matatandaan mo, ako unang bumibira dyan, araw-araw kong binabanatan niya sa programa. Balat kayo nga kasi she uses people Yun ang problema sa kanya. Pag kailangan kanya, okay. Pag hindi, wala ka na. So, anong nangyari, nakita mo nung bumagsak yung rating niya, bigla siyang sabi niya kasi, di ba, tinawa, ito bira ko sa kanya sa programa ko. Sabi mo, hindi mo iiwanan si Inday. Di ba? Si mga tao, di siyempre bilib. Pero tanong ko sa'yo, hindi mo iiwanan si Inday
Pero nung dumating yung tatay niya, hindi siya pinapasok doon sa Villamor. Pati si Bongo hindi pinapasok. Nasaan ka? Yun. Hindi ka umiimik. Tama. Pwede ka naman pumunta ron eh. Kapatid Dito to, kung talagang may malasakit si Amy Marcos sa mga Duterte, nung time na yun, pumunta na siya dun. Di, alam nyo, eto, ewan ko ba sa iba, na bakit hanggang ngayon hindi pa rin mapagtanto na itong si Amy Marcos ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Marcos, kapatid ni Marcos Jr. na nambudol sa mga Duterte. O yan ginuhit ko na dyan si screen, baka hindi nyo pa rin alam. Tsaka talagang panggap talaga, kasi isipin nyo, tulad yan, asan na yung hearing? Asan na yung hearing? Asan na? Nga na. Diba? Na-stop na yung yung hearing dun sa The Five Idiot. O sino ba yon? Magkapatid na Remulla, si Marbil, si Pajardo, at syempre number 1 na pinaka-hate ng buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, buong mundo, si General Torre. O asan na ngayon yun? Diba? Inaantay natin yun. O asan na? Nga. Diba? Nga na. Asan na yung hearing? Inaantay na nga, diba? Sabi ni Attorney Cockman na etong inaantay niya na lang yung ni Amy Marcos, asan na nga daw. Ang hirap naman din kasi dito sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Bakit kasi hanggang ngayon nagtitiwala pa rin yung kay Amy Marcos? Pero hindi naman natin, baka mamaya nilalaro-laro na lang nila, alam nyo naman mundo ng politics world, talagang medyo talagang napakadumi niyan. Merong time na kaibigan mo ngayon, bukas hindi na. So nangyayari talaga yan sa politics world, lalong-lalo na dito sa Pilipinas na napakadumi ng politika dito sa atin, no? Speaking of madumi, katulad na ni Marcos Jr., tinulungan na siya lahat-lahat, nila Pastor, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, para makabalik lahat-lahat, pinalibing ang tatay, etc., pero tinarantado niya pa rin. So ganun kadumi, no? So ewan ko na lang talaga bakit hanggang ngayon may nagtitiwala pa rin kay Amy Marcos. Sabi ko sa inyo ginagamit lang ng mga Marcos ang mga Duterte hanggang ngayon. No, hanggang ngayon ginamit pa nila. Eto, pustahan tayo. Hindi mananalo si Amy Marcos bilang senador kung hindi inendorso ni Vice President Sara Duterte. Real talk yan. Ito to. Hindi niya yan, hindi mananalo yan. Tingnan mo, pang top 12 nga siya, pasang-awa. Baka nga mamaya, ipinush lang siya ni George Garcia. O sige, papasok na nga kita. Baka malintikan ako kay Bossing. Siyempre, hati pa rin yan, di ba? So, pasang-awa yung pagkapasok niya dun sa sa top 12 ng Magic 12 ng pagiging senador. So, ngayon, na natapos na siya, panalo na siya, asan na siya ngayon? Nga na! Nakikita ba natin siya mapatungkol dun sa yung ginagawa niyang hearing kay La Torre? Mapatungkol dun sa pagkidnap kay Pangulong Duterte? Wala na! Ewan ko na lang, sana matuloy, pero ang daming nahong hearing na sa una lang. Hanggang ngayon wala pa rin. Katulad na lang yan, no? Ito, sisingilin din natin, baka sabihin nila bias tayo. Senator Bato de la Rosa, total, nandiyan ka na, nakabalik ka na ulit, hinalal ka na ng taong bayan. Sana naman, pag-usapan nyo ulit yung hearing na nasimulan nyo mapatungkol sa panggigipit ng Administrasyong Marcos at ni General Torre doon sa KOJC compound. Isa pa yun. Ito pa, yung dayaan na nangyari sa Comelec. 18 million ang overvoting. Hinaantay rin namin yung kung kailan nyo sisimulan. Sana simulan nyo na. Hindi para hindi tayo bias, diba? At least lahat, sinisita natin lahat, nananawagan tayo. So totoo hindi pagsisitay, nananawagan tayo. Naasan na yung mga hearing na nasimulan nyo. O ato yung kay Amy, asan na? Nga na, diba? Kanang presidente, sigurado mapapapasukin kayo doon pag ikaw nandun. Oo, But you tama. kept quiet. Kailangan ako umimik. Nung bumagsak ka na sa rating, bigla kang kailangan ng investigasyon. Tama. Nagpasipsip ka na. Diba? Totoo yun. Diba? Hindi totoo naman yun. Nung bumagsak sa rating si Amy Marcos, tsaka nagbida-bida ang putang ina. Ay, sorry.
Diba? Nagbida-bida. Oh. Pero nung panahon na kailangan siya ni Pangulong Duterte, asan siya? Nga. Walang magagawa doon si Torre kay Amy Marcos. Buta na. Subukan mong itulak yan si Amy Marcos kung di ka managot kay Bongbong Marcos. Bali-balik na rin yung mundo, atin niya pa rin yan. Kakampihan at kakampihan niya yan. At ayun nga, tama yung sinasabi na Atty. Salpanelo na kung nandun si Amy Marcos sana, pwede niya mapigilan yung kung talagang sincero siya na sumusuporta sa mga Duterte. Kung ginagamit niya lang talaga, di ba? So ngayon, di ba? Obvious na. Nanalo na. Asa na siya ngayon? Nga na, tahimik na, di ba? Kaya kinantang kita ng balat kayo, yun talagang team song. So yun ang assessment of the whole situation. Talagang Kitang-kita naman. okay. Well, understandable naman na talaga nga namang if you look at how the schedule of events and how it transpired, di ba? Medyo tama naman yung sinabi mo na yun. That's naliwanagan naman ako sa parte na yan. So ito naman yung banat ni Chavit Singson, no? Ito medyo ayusin lang natin yung Ayan si Ginoong Chavit Singson. So ayusin lang natin yung ng video natin, no? Para mas maganda. Para hindi rin tayo naka-ano siya, paano yan? Wala. Yan, naka-cool siya, naka-cool. Bawasan natin, ganito lang natin dito kay Ginoong Chavit, ha? Para iwas tayo sa sa Chupulangkot baby kumo, no? Dito sinabi niya na bastos etong si Marcos Jr. So eto ay medyo mahaba, so panoorin natin. Ang issue ng missing sabongeros. Ano po ang reaksyon nyo dito, Tinde, Governor Singson? Go ahead, sir. Sa missing sabongeros muna. Dapat tapusin ka agad yan dahil kung guilty sila, paparusahan. Pero inosente, mapakawalaan. Hindi yung pinatatagal dahil kung minsan tumatagal, nagbabago ang panahon, nagbabago ang batas natin magaganda. Pero implementasyon, hindi maganda dahil tumatagal ang mga kaso. So kung sino man ang may kasalanan, dapat lang maparusahan. Pero kung inosente sila, di pakawalan. Kailangan agad-agad, hindi yung pinatatagal. Pero Gov, binabanggit po kasi ng mga authority na bukod kay alias Totoy, mukhang may isa pa, alias Brown o Brownie, at mukhang may mga dumarating pang mga willing na magbigay ng testimonya. Kaya ito yung tila inaantay at inaasikaso ngayon ng mga authority para ikangay maging matibay yung case build-up nila laban sa kung sino man mga ebidensya ang responsable dito sa missing sabongeros. Gov. Bago pala. 2, 3, pwede na yun eh. Importante, ma-recover nila yung mga biktima. Yun lang naman ang importante yan. Kung totoo yan, dapat isolve lang agad. Kung inosente yung tao, pakawalan nila. Simple lang. Ang ko lang dyan, yung pag matagal, hindi maganda. Parang yung binabanggit mo, justice delayed, justice denied, Gov? Yes. Alright. Matagal na yan eh. Ha? Mukhang sa isang panayam, binanggit mo na mukhang may bahid ang ilang mga nasa hudikatura at posibleng maging yung ilang mga witness mukhang madamay or ikangay makumbinse sa galaw ng pera. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Gov? Ganun sa system. May Forward natin, dito na tayo. tampo ka raw kay Pangulong Marcos. Hindi maganda. Yan. Ayan na. Alright. Ito na. Medyo segue. Ito na. Bilang ako, Gov, kung yung mamarapatin, medyo personal ang dating nito dahil mukhang may tampo ka raw kay Pangulong Marcos, Gov? Ano, no? Yan na. May tampo ka raw kay Pangulong Marcos? Hindi, kasi bagong labas lang noon, nagpunta sa Japan. Di sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Maski nasa audience ako, binabanggit ako eh. Doon naman, nasa presidential table kami. Binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan.
tignan ako, hindi ako, parang tinabla ko. So yung mga, So ibig sabihin talagang harap-harapan binastos si Chavit Singson. Yun pala talaga yung totoong kwento nito. Talagang biro mo nandun na ha. At sinabi nga daw ni Sandro Marcos, abay, bastos nga talaga. Kahit naman sino eh. Ito siguro naman alam natin na hindi naman na kailangan ni Chavit Singson ng parang maging popular or ano pa. Pero kung iisipin nyo kasi bilang andun ka rin naman at isa ka sa mga kilalang tao or isa ka sa mga tumutulong kay Marcos Jr., kahit pa paano man lang, kahit ka-plastikan man lang sana, pansinin mo naman yung tao hindi pala nasa harapan na pala ni Marcos Jr., hindi niya pa parang binaliwala or binastos nga talaga. overseas workers sa Japan. Sa Japan parang, ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo? Di ba bastos yung ganun, sabi nila. So sabi daw ng mga OFW, andyan naman po kayo por ba't hindi kayo binati ni Pangulo? Bastos nga. Dad, si Manong Chavit nandyan. Tignan ako, hindi ako, parang tinabla ko. So yung mga overseas workers sa Japan, parang, ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo? Di ba bastos yung ganun, sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Hindi, okay lang ako na. Ang ganun katatapos lang ang eleksyon. So, dapat nagtampo na ako. Hindi wala naman akong Pero ako nga, nagkipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkasama kami. Talaga? So after nung Japan trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? Nga, na-insulto na ako doon Bagong-bago lang. Grabe. Right? Wala naman ako kasalanan. Wala naman ako nagawa. Lahat nagtataka. So, lang ako na pag magtampo, pero binaliwala ko na rin. Ang ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Marami kailangan ng mga mayors. So, kailangan ko rin makausap. Nakipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Pero sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Lagdameo, wala rin. So, okay lang. Grabe, no? Parang hindi naman okay yung okay mo, Gov Parang may tampo, Gov Manong Chavit, parang may dinadamdam ka pa. Parang nawawasak pa ang iyong ano sa Bisaya, sa Iloilo yung puso, damdamin na tiga pusuan. Oo, ang iyong kasing-kasing. Ang iyong puso parang nasasaktan pa at hindi ka pa masyadong move on. Grabe pala 'to magtampo si Manong Chavit, no? Hanggang saan ang ika nga gagawin mong effort para makausap pa? So sa madaling salita pala, nung panahon ng kandidatura ni Marcos Jr., palagi niyang kasama etong si Chavit Singson at palagi siyang kinokontak ni Marcos Jr. para yung mga advice at yung mga tulong-tulong. Kasi isa nga daw si Governor Chavit Singson, si former Governor Chavit Singson na kasi nung kandidatura daw ni Marcos Jr., wala daw talagang yung mga sa mayor-mayor. Parang walang ganon. So si Chavit ang dahilan kung bakit parang nailapit ni Marcos Jr. yung kanyang plataforma at yung kanyang panghihingi ng tulong bilang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas. Si Chavit Singson pala ang ang isa sa mga tulay. So dito, nung nanalo na nga daw si Marcos Jr., parang hindi na siya kinokontak, hindi na rin siya pinapansin. Kahit nasa harapan, alam mo, mali naman kasi ikaw, Marcos. Alam mo ng mga maramdami na mga may edad, ganyan ka pa. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Hindi ka man lang marunong rumispeto sa kuya mo. Kabastos mong tao ka.
Wag ganun. Inaalala ko dito sa boses na to. Ay. Wag ganun ha, Marcos. Bad yun, bad. Ikaw, pagkatapos mo panalo, tablado na lahat sa iyo. Wag ganun, ang pangit nun ha. Oo, tinabla mo na Duterte. Tinabla mo na si Pastor. Pati si Manong Chavit at Tampururot, tinabla mo na. Ayan tuloy na atampo. Atampo tuloy ang matanda. Putay lang yala. Tataray ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Ayaw Tampo pa tuloy. naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Wow! Walang chubs, parang magjowa lang ah. Putay lang umugot. Ayoko na magpilitan sarili ko sa taong ayaw sa akin. Ay, love trip ni si Manong Chubs eh. No? Butala kasi ito, si Manong ko sa hype na to eh. Pagkatapos mo malalo, tinilikuran mo lahat ng tumulong sa'yo. Hayop ka, kupal! Kupal ka, kupal! Ay, kawawa naman. Alam mo kasi Marcos, yung mga hindi naman sa panglalait sa edad. Papunta rin naman ako diyan. Pero alam mo yon, yung mga ganito kasing edad nila Manong Chavit, talagang medyo maramdamin. So kailangan mo bilang tumulong na rin naman din sa iyong tao, kahit man lang pasalamatan mo lang sana. Kaso nga, kupal ka, kupal! Ayoko pagpilitan. Tatawa ako doon. Ayoko pagpilitan sarili ko. Hindi na siguro. Ayaw ko naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Kasi nangyari na eh. Alright. Pero mukhang ang binabalinggit ng, syempre, normally, sasalagi ng Malacanang ito, mukhang hindi naman daw gano'n ang insidente. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo. 4 na taon na siya eh. Boom! Oo nga naman, mag-4 na taon na si Marcos Jr. bilang presidente, imala na walang appointment. Kung yung mga floating siyabungan na pag-aaksayan ng panahon, si Chavit Singson pa kaya? Ay, naku po. Bilis nga naman ng panahon, Gov, ano? Gov! 4 na taon na lumipas. Sorry After the incident. Ibig mo sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Yung private secretary nakausap ko. Opo. Yung oo. special assistant to the president nakausap ko. Yung private secretary niya, sabi ko, wala rin. So, kung nakalimutan na ako, ayaw ko naman ipagpilit sa sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan, Gov. Okay lang ba? Grabe, Si no? First Lady. Ayan. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So, hindi... Mga kaibigan ko naman sila dati. Ngayon, so ibig sabihin ngayon, hindi na. Kaibigan ko pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, may Alzheimer yata eh. Nakalimutan na ako eh. Ang Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Oo. Nakilala yan eh. Alzheimer eh. Ha? Right. Nabanggit mo lang sa mga... Hindi kasi ganito yan, Manong Chabs. Baka naman baka naman kasi natatakot si Marcos Jr. na gawin mo sa kanya yung ginawa mo kay Erap. Oo, baka kasi may, alam mo naman, pag mga mahilig ka sa pulburon, tamang hinala, baka ganon, baka tawag dito, baka malay mo naman baka naghihinala lang sa'yo. Baka natatakot sa'yo na, kilala ko to si Chavit. Ano rin to kaparehas ko to ng bituka. Sala sa init, sala sa lamig. Oo, kung saan ang agos ng tubig, doon to pupunta.
Hindi to sumasalungat. Kaya nga hanggang ngayon talagang kilala pa rin at hindi bumabagsak ang isang Chavit Singson. Baka yun, ganun ang iniisip ni Marcos Jr. Ay, naku po. Manong Chavit, sino ba namang di nakakakilala kay Manong Chavit? Oo. Alright. Sabi nga Manong Chavit, no? Anyakit din ay apa manan. Bakit Tagalog naman? Hindi ko naintindihan. Ilocano po ako taga Ordaneta, Pangasinan. Bakit ganun? Yun lang naman yun sa atin nga, yun. Manong Chavit, pagka Ilocano ka ganun. Pinahirapan ko mag-isip. Tama. Alright. Tama rin po ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Uy. Alright. Uy! Tampo na si Manong Chavit! Ikaw kasi Marcos, bakit mo tinampon si Marcos Chavit? Yan tuloy, nag-atampo na yung matanda. Sinabi ko naman kasi sa iyo, Marcos, na wag kang ganyan, kupal ka kasi. Tuloy, nagtampo si Manong Chavit. Hindi mo siya pinansin, harap-harapan mo, binastos. O ngayon, hindi ka nasusuportahan. Ay, Manong Chavit, damay po ba dyan si Martin Romualdez? Kasi baka tumakbo presidente, baka doon ka naman lumipat, ha? At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Yun! Uy! Magaling. Galing mo, ha? Oo, so bumaliktad na rin talaga. Ayaw na daw. Tampo na ako. Ayoko na. Hindi na ako say. Hindi na ako support kay Marcos. Kay Duterte na ako. Wala utang loob. Pagkatapos ko tulungan, pagtanggol, ako ngayon, di pansin. Lap trip tong video na to. Hindi kasi alam nyo, kapag in-imagine nyo kasi na isang Chavit Singson na magtampo, alam mo talagang nakakatuwa kasi nga sa edad niya na rin at sa pagiging kilalang personalidad ng isang Chavit Singson. Talagang alam mo yun, mapapaisip ka parang mga bata pa na nagtatampororot ganun. Pero biro, para sa akin, kung ako yung nasa sitwasyon ni Manong Chavit, siguro ganyan din talaga din ang mararamdaman ko. Kasi una-una, harap-harapan, babastusin ka, hindi ka man lang minention, hindi ka man lang, alam mo yun, hindi ka man lang binati na, oy, si Manong Chavit, nandyan, isa yan sa, kahit wag mo na nga sana ikwento na, tinulungan ako dati niyan, ganun. Kahit sana man lang sabihin mo na, binabati ko si former Governor Ilocos Sur, Mr. Chavit Singson. Yan, napakabuti niya, ito ganyan, no? Napaka-supportive. 'Di ba? Kahit paano natuwa sa iyo yung tao, wala nakuha mo na kasi yung gusto mo. So di mo na kanselado na si Manong Chavit. Ayan tuloy, atampo. Now? Hanggang sa 2028? Ang bilis kausap ni Manong Chavit, Go? Kaya sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara. Uy! Yung issue dyan, yung confidential fund, lahat yan, pati presidente may confidential fund. Uy! Hindi ino-audit yan dapat. Ba't Uy! ino-audit? Right. Confidential nga yan Lahat. Ang nagkakaroon, hindi naman lang Vice President, pati Presidente at mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Hindi ino-audit yan. Opo. Gov. Ang pagkaalam ko, ewan ko kung mali ako. Flashback ko lang with your indulgence sa ating Juday. Sige po. Nung bago mag-eleksyon, natatandaan ko, kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano ka katiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente na noon bilang presidente. Ang sagot mo, sigurado kang mananalo. Tama. Sinundot ko. Paano po, Governor Chavit, kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oo.
Sinisiguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nagre-report sila sa akin lahat. Apo. Sa trabaho lahat. Nahiya na nga ako sa mga dahil ang dami kong kumbinsi. Pati mga governors dahil lagi. Apo. Pero kung matatandaan nyo or nakalimutan nyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na paano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot nyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Pilipinas. Di po ba? Ngayong nakalimutan ka, ano nagagawin mo? Yun nga masaklap doon. Saklap na naman. Okay. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng time heals all wounds. Na tipong ganun. 2028 pa naman siya. Manong Chavit naman matulungin. Diba? I think it's... Baka naman Manong Chavs, baka naging busy lang sa 4 years. Naging busy sa mga Duterte. Lap trip si Manong Chavs ha. Gaya mo lang na lap trip kami sa iyo ha. Oo, baka Manong Chavs kasi Chavs tuloy. Manong Chavit baka na-busy siya. Siyempre, focus siya sa Duterte. Gusto niya pabagsakin ng mga Duterte kaya hindi kanya naalala. Tapos nakita ka pa niya sa harapan niya, baka nanlabo yung mata, inantok or siguro mga 5 days siyang walang tulog. Inantok siya, hindi kanya nakita. Tagina lang trip to video na to, hype na yan. Ay, Manong Chavit. So, eto na. Bago tayo, dito naman tayo. Yan, Attorney Harry Roque. Ito yung about sa kay Paulo Tantuco. Panoorin natin. Marcos sa iisang kwarto kung saan ang ating pag-uusapan. Linabas na po ng Los Angeles, Beverly Hills County Coroner's Office ang kanilang finding na kinamatay po ni Paulo Tantoco, 44-year-old na anak heredero na isang mayamang pamilya na may-ari ng department store sa Pilipinas ay dahil sa cocaine overdose. Na marami na po sa atin ang nagdududa na yan talagang kinamatay niya. Pero importante, yung mga katanungan na may kinalaman kay Liza Araneta Marcos. At hindi lang po kay Liza Araneta Marcos, kundi kay Marcos Jr. At yung suspetsya na marami na siya ay isang bangag. Bakit po? Well, una-una, yung konfirmasyon ng kinamatay po ay dahil sa cocaine overdose. Pangalawa, mukhang wala naman pong kaduda-duda na magkakasama itong si Liza Araneta Marcos sa iisang kwarto kung saan di umano ay nag-overdose ang Paulo Tantoco. Ano pong basehan natin dyan? Kasi po may nakita tayong isang police report na nagsasabi na nung nai-report ang pagkamatay ni Paulo Tantoco, dumating ang mga investigador galing nga po sa Beverly Hills Police at nakakita sila na isang lalagyan na merong isang powdery white substance at syempre meron din silang makitang mga dollar bills na merong mga powder substance din na pinagdududahan na narcotics. Now, nakasaad din po doon sa police report na nakita ko na ilang mga tao ay naroon ay yung may bahay ni Paulo Tantoco at ang Liza Araneta Marcos. Naku po! Hindi naman po hindi po ipagkakaila ni Liza Araneta Marcos na kasama niya si Paulo Tantoco nung siya nagpunta ng Los Angeles nung Marsong yon. Ang okasyon po ay isang film festival, Manila Film Festival na ginanap dyan sa LA. At wala rin pong kaduda-duda na ang First Lady, si Liza Araneta Marcos, ay tumira din dun sa Beverly Hills na hotel na yan, kung saan nakita ang wala ng buhay na bangkay ni Paulo Araneta. So, ano pong ibig sabihin nito? Paulo Araneta? Paulo Araneta? Wait lang. Konti. Paulo Araneta ay tumira din dun sa Beverly Hills na hotel na yan, kung saan nakita ang wala ng buhay na bangkay ni Paulo Araneta. Paulo Araneta? Kamag-anak ni Liza Araneta si Juan Paulo Tantoco? Tantuco? Paulo Araneta? Baka nagkamali lang siya to. Paulo Araneta. So, ano pong ibig sabihin nito? Well, ang Liza Araneta Marcos, kumpirmado po na naroon sa isang kwarto kung saan namatay itong Paulo Tantoco
dahil sa cocaine overdose. Tanong, sinong kasamang mag-cocaine ni Paulo Tantoco? Yun na nga. Now, ang Sino ang kasama? Sabihin mo na. Pinapatagal mo eh. Oh. sabi ng mga pulis, may mga lalagyan na merong powdery white substance na napapakita na grupo ang gumagamit. Aba, Yan ang grupo? tanong. Isa ka ba, Liza Araneta Marcos, sa mga gumamit ng cocaine? Naku Now, po. bakit natin tinatanong ito? Kasi Bakit? nga po, si Cathy Binag, kung maalala nyo, ay nagbigay testimonya. Aba. Nung minsan, siya ay nagpunta sa bahay ng mga Marcos Jr. dyan Naku sa po. Forbes Park Oh. at inalok siya na mag-cocaine ni Liza Araneta. At Naku nakita po, na yan na nga sinasabi ko. Inalok daw si Ma'am Cathy Binag, tuloy na. Ma'am Cathy Binag, si Ma'am Cathy Binag ni First Lady Liza Araneta Marcos na mag-coke. Grabe yun. rin ni Liza ni Cathy Binag na ang Marcos Jr. ay nagko-cocaine kasama yung kanyang dating live-in partner na isang kongresista na galing sa isang napakayamang pamilya sa Davao. So ngayon, lumalabas na naman ilang araw bago pupunta ng Amerika ang Marcos Jr. para kausapin si Trump na baka merong investigasyon sa kasong kriminal na dawit si Liza Araneta Marcos. Yun. Now, ang sang-ayon din sa nakita kong police report ay ongoing nga investigasyon dahil may duda ang mga kapulisan sa Beverly Hills na baka merong krimen nangyari. Ano itong krimen ito? Well, yan po ay katumbas ng reckless imprudence. Yung tipong kapabayaan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, may isang testigo sang-ayon dun sa police report na nakita ko na nagsabi na meron daw isang tao, isang babae na nagsabi na bagamat medyo masama ang itsura ni Paulo Tantoco, hayaan lang daw si Paulo Tantoco dahil yan lang epekto. Ay, baka sama ka naman ng muka. Ito naman to si Atty. Harry Roque. Lamang ng cocaine. At ang marami nagsasabi na siguro kung nabigyan ng kaukulang medical attention itong si Paulo Tantoco, naiwasan ang kanyang pagpanaw. So ito po ay criminal negligence. Nandiyan na rin po yung krimen na paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine. Dahil hindi naman po legal ang cocaine use kahit saan sa daigdig nito. Ang alam ko lang, mayroong mga lugar sa Europe na kung gusto mo ng cocaine at heroin, pupunta ka lang doon sa designated area at estado magbibigay. Sa Europe po yan. Pero sa Amerika, alam ko, may mga ilang estado lang at saka ilang mga syudad na legal ang marijuana. Pero ang cocaine po, nananatiling pinagbabawal. So bukod pa dun sa criminal negligence sa pagpigil na pagtawag ng saklolo para kay Paulo Tantoco noong nakita nila na mukhang masama ang lagay ni Paulo Tantoco matapos kumuha ng cocaine, nandun pa yung issue na sino-sino talaga yung gumagamit ng mga pinagbabawal na droga. At siyempre, bagamat hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos, doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify na asan na yung video kasama mo? si Paulo Tantoco doon mismo sa kwarto kung masagot itong mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. Paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. Ang hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. At si Cathy Binag, pagdating kay Liza Araneta Marcos, ang sinabi lang niya, inalok siya na kumuha ng cocaine at kung sinabi niya hindi siya gumagamit, parang nagpanik. At ang tanong, anong ginagawa mo rito kung hindi ka gagamit ng cocaine? No? Yun yung naging testimonya ni Cathy Binag. Pero dahil may ganyang aligasyon at ngayon, merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco, nasa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas ang suspetsya natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabawal na droga. Naku! Alam nyo, talaga may Panginoon. Bakit? Dahil itong Marcos, walang ginawa kundi sumipsip na sumisip kita. Yan lang. Medyo palyado ka doon. Ayoko sa lahat yung nakaririnig na, ay, alam ng Panginoon. Dapat labas yung mga ganyan usapan dyan. Dati, malakas siya kay Biden. Ginagamit niya yung China card para makalapit kay Biden. At ang naging resulta, sabi ni Biden, our support to the Philippines is ironclad. Ayan. Pero walang ganyang sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon, di pa nila nakikita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump. No?
Well, titignan natin in a few days dahil sa July 22 daw ay magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya'y isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan? Nako. Lilinawin ko po ha, wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. So pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente on an official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siyang magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Naku, yun nga, no, delikado konti dyan si Liza. So, hindi na siya makakapunta ng Amerika. Sana nga gumawa ng hakbang dyan si Donald Trump na para mapaimbestigahan yan. Kasi hindi ho biro yan Hindi po biro yan kasi una-una, First Lady ka, asawa ka ng Presidente ng Pilipinas. Pangalawa, droga. Isa sa pinaka-high value drugs yung pinag-uusapan dyan na ginagamit. At may namatay. At ang higit pa dun sa lahat, ikaw yung huling namataan bago pa mamatay yung taong yun. So talagang grabe to, no? So abangan na lang natin kung kailan makukulong si Liza Araneta Marcos. Gago no? Inabangan kung kailan makukulong dapat sige, okay na yun, palit na lang. Sige, dun si Liza sa dahig, tapos si Pangulong Duterte uwi na dito. Gago no? Ay, naku po. So kayo mga manateros, anong masasabi nyo rito? Dapat bang ipatawag o dapat bang paimbestigahan ng Amerika ang nangyaring pagkamatay ni Juan Paulo Tantuco? At karapat dapat bang managot si Liza Araneta Marcos? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At sa mga tampurorot ni Manong Chavit kay Marcos Jr., comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.